Good day mga kapiksit! For today's episode ng Fix It Dennis, paano nga ba makapagmaneho ng ligtas during bad weather o kapag masama ang panahon? Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis. Ang pagmamaneho habang masama ang panahon, lalo na kapag may bagyo, ay mahirap at delikado. Ngunit kung alam mo ang mga safety tips na ito, ay mababawasan ang peligro sa iyong pagmamaneho at makakaiwas ka sa aksidente. Safety tips bago magmaneho. Dapat ay physically at mentally kang handa na magmaneho sa masamang panahon. Halimbawa ay umuulan. Dapat ay gumagana din ang lahat ng mga ilaw ng iyong sasakyan, pati na din ang iba pang electronic devices gaya ng busina, window defroster setting, mga blower para sa mist, at iba pa. Dapat ay gumagana din at nasa kondisyon ang wipers ng iyong sasakyan. Pwede ka din gumamit ng glass water repellent for that hydrophobic action para di magstay ang raindrop sa windshield ng iyong sasakyan. Importante din na maayos ang kondisyon ng mga gulong ng sasakyan. Tama pa ang tread depth at tire inflation. Safety tips habang nagmamaneho. Unang-una sa ating safety tips mga ka-fix-it, buksan ang headlights ng inyong sasakyan. So para madagdagan yung visibility natin during rainfall, lalong-lalo na kapag heavy rainfall, yung bagyo, no? Buksan ang ating headlights mga ka-fix-it. Yung sa akin mga ka-fix-it, naka-park light na lamang ako, no? Kasi medyo humina na yung ulan. Pero kanina nung malakas yung ulan dun sa may expressway, naka-on yung ating headlight, no? So for this particular demo, sa video na ito, ayan, binuksan ko yung aking headlight, no? So dapat nakabukas yung ating headlight, lalong-lalo na kapag malakas po yung pagbuhos ng ulan, para po madagdagan po yung ating visibility sa kalsada. So importante po yan mga ka-fix-it. So pangalawang safety tips natin mga ka-fix-it, magmaneho ng marahan, no? Slow down mga ka-fix-it. So importante na during bad weather, lalo na kapag ganitong maulan, no, nagmamaneho tayo ng marahan. So mas mabagal kaysa sa the usual na driving pace natin. Kasi ang kalsada kapag basa, yan ay madulas, lalo na yung mga on a particular parts of the road, lalo na yung mga may pintura. So medyo madulas yan, no? Slippery when wet. So mababawasan yung peligro kung tayo ay magmamaneho ng marahan, no? Mas mahabang distansya ang kailangan ng ating sasakyan upang makahinto kapag basa ang kalsada, no? So mas mahabang distansya para makahinto kapag basa ang kalsada, kasi hindi natin matatapakan ng sobrang lakas or sobrang bigat yung ating preno, dahil may possibility ng pag-skid ng ating tires kapag basa yung kalsada, no? Pangatlo sa ating mga safety tips mga ka-fix-it, no, magmaneho ng malapit sa middle lanes, no? Kung mapapansin niyo mga ka-fix-it, nandito tayo sa tabi ng middle lane, no? Hindi tayo gumigilid sa tabi ng kalsada, no? Kasi bukod sa dire-diretso lang yung ating pupuntahan, wala naman tayong balak mag-parking dyan, umiiwas din tayo sa baha mga ka-fix-it, no? So naiipon ang tubig sa mga gilid ng kalsada, kaya mas mabuti magmaneho sa middle lanes upang makaiwas sa baha. Okay? So usually kasi ang mga kalsada, ang pagkakakonstruct niyan, medyo mataas yung bandang gitna, tapos mas mababa yung sa gilid kasi nandyan yung mga estero at yung mga butas ng kalsada para sa tubig, no? So nandyan yung mga estero, no, sa gilid ng kalsada, kaya yung tubig para pumunta dyan medyo mababa yung gilid ng kalsada. So dyan naiipon yung tubig. So kapag hindi na kaya ng estero yung heavy downpour o yung volume ng tubig, kaya nagbabaha, lalong-lalo na sa parting Bacoor tsaka Imus sa Cavite. So sobrang binabaha yan, no? Kaya iwas kayo sa mga gilid ng kalsada. Pero not always, hindi naman palaging ganun ang sitwasyon. May mga pagkakataon din on a particular road na minsan sa gitna rin naiipon yung tubig. So obserbahan nyo rin yung kalsada. Iwas lang kayo sa baha, lalong-lalo na kapag ang sasakyan ninyo ay maliit at mababa, kagaya nitong Mitsubishi Mirage, no? So makakatulong din ito upang di mo mabasa ang mga pedestrian sa gilid ng kalsada, no? Ito yung accidental water splash kung tawagin. So kung nagmamaneho ka sa gilid ng kalsada, tapos napadaan ka sa baha, medyo mabilis ang takbo mo, yung accidental water splash pupunta dun sa mga pedestrian na nag-aabang ng mga sasakyan. So kawawa naman sila. So iwas kayo doon sa gilid ng kalsada, no? So pansinin mo rin sa kalsada, no? Obserbahan mo din kung saan walang masyadong dumadaang sasakyan, ibig sabihin nandun yung baha. So kung mapapansin mo walang masyadong sasakyan dun sa gilid ng kalsada, ibig sabihin right ahead may naipon ng baha. So panatilihin mo lang yung pagmamaneho mo dito sa bandang gitna ng kalsada, lalo na to 1, 2, 3, 4, 5 lanes ito. So panatilihin mo lang na dito ka sa sa middle lane. Okay, so safety tip number 4, panatilihin ang distansya, no? So kagaya ng sinabi ko kanina, no, mas mahaba ang kailangan distansya ng sasakyan upang makapag-slow down at huminto kapag umuulan. Kaya dapat ay adjust din natin ng tama ang distansya natin sa unahang sasakyan base sa bilis ng ating takbo mga ka-fix-it. Okay? So kapag malapit ka din sa sasakyan na nasa unahan, no, habang tumatakbo ito, ay maaaring ma-block ang vision mo, no, ng water spray na nagagawa ng unahang sasakyan, no, kaya keep distance. So yung water spray mga ka-fix-it, ito yung splash ng tubig mula sa likurang gulong nung nasa unahang sasakyan. So maaaring ma-block yung vision mo.
Lalong-lalo na kapag truck yan or bus yung nasa unahan na sasakyan, mabablock talaga yung vision mo mga ka-fixit. So, keep your distance. Mas malaking distansya kapag ka umuulan or heavy downpour. That is during moving traffic, no? Pero pag ganitong heavy traffic naman, pwede ka namang lumapit-lapit ng distansya. Okay? So mahirap din naman yung masyadong malaking distansya during heavy traffic kasi dyan yung sisingitan ka ng sisingitan ng ibang sasakyan. So maintain proper distance lang, no? So safety tip number 5 natin mga ka-fixit, buhayin ang fog lights. So fog lights, sa mga hindi nakakaalam, ito yung nakalagay sa bumper, no? Usually lahat ng sasakyan na nire-release nitong mga panahon na ito, meron ng provisionary para sa fog lights kung wala man itong fog light as a default na naka-install kapag binili yung sasakyan. So kung mahamog na ang daan, kung mahamog na ang daan mga ka-fixit, dahil sa walang tigil na pag-ulan, makakatulong ang fog lights upang mas makita mo ang daan at mas makita mo ang ibang motorista. Okay? Huwag gamitin ng high beams dahil nagre-reflect ang ilaw nito, no, sa tiny droplets ng hamog. Kung kaya't mahihirapan kang makakita sa ganitong sitwasyon. Okay? So yung tiny droplets ng hamog mga ka-fixit, kapag mahamog na ang kalsada, nagre-reflect po mga ka-fixit yung high beam. So huwag kang mag-high beam sa mga ganitong pagkakataon. Gamitin mo na lamang yung iyong fog lights. Casing point, dapat ang fog light mo kulay dilaw yan, all weather yung kulay niya. Para mas kita siya, lalong-lalo na kapag gagabi at malakas ang ulan. Sobra na ang hamog ay mas makakabuti na humanap ng ligtas na lugar kung saan ka pwedeng makapagparada at magpahinga, no? At palipasin na muna ito. Mag-proceed ka na lang kapag ka nabawasan na or wala na yung hamog. Kasi mas delikado yung mga ka-fixit. Mas maigi nang magpahinga ka muna at magpalipas ng kaunting oras sa isang ligtas na lugar kaysa naman madisgrasya ka sa kalsada. Ang anim natin, magdahan-dahan sa mga baha. Okay? Kung kailangan dumaan sa baha ay magdahan-dahan dahil sa risk ng hydroplaning na kung saan ay maaaring dumulas ang gulong ng iyong sasakyan. So yung hydroplaning mga ka-fixit, ito yung nagsisilbing lubricant yung tubig sa kalsada. So dudulas yung iyong gulong at may risk ng pag-skid ng iyong mga gulong, no? So kung mangyayari ito mga ka-fixit, no, huwag kang pepreno, huwag mo tatapakan yung preno mo ng malakas, no? Kasi mas mag-i-skid yung gulong mo sa ganung klase ng senaryo, no? Hawakan mabuti ang manibela at huwag iliko, no? Bitawan ng gas pedal at unti-unting mag-apply ng preno hanggang makahinto ng marahan ang sasakyan, no? So kapag ka nag-hydroplaning na, naramdaman mo na dumudulas yung iyong gulong, ang gawin mo, bitawan mo yung accelerator, hawakan mo mabuti yung iyong manibela, huwag mong ililiko para hindi mag-skid yung iyong mga gulong at unti-unting mag-apply ng preno. Dahan-dahan lang, progressive braking. Kung masyadong malalim ang baha, ay huwag nang tumuloy at humanap na lamang ng alternatibong ruta. Lalong-lalo na ka-fixit kapag ka maliit at mababa ang iyong sasakyan. Kagaya nito, hatchback, Mitsubishi Mirage. Huwag natin i-risk kapag yung baha ay masyado nang malalim. So kapag hanggang pinti na yung baha, yan, huwag na natin i-risk yan. Pag ganito yung sasakyan, huwag ganito kababa. Pero kung yung tipong mga Fortuner or yung mga pick-up, go into your heart's content mga ka-fixit. Basta kakayanin ng sasakyan, so hindi aabutin yung makina, lalong-lalo na yung air intake ng makina, no? Pang-pito natin mga ka-fixit sa ating safety tips, no? Obserbahan ng mga sasakyan sinusundan, okay? Lalong-lalo na mga ka-fixit, no? Lalo na sa mga baha, makakatulong ito upang malaman mo kung mayroong malalim na lubak sa daan. So paano makakatulong yan mga ka-fixit? Obserbahan mo yung sasakyan na nasa unahan, no? Lalong-lalo na sa baha, hindi mo kita kasi yung mga lubak dyan sa baha, eh. So kapag kayo nasa unahang sasakyan, napansin mo na nagkaroon siya ng konting wobble, ibig sabihin na lubak siya, no? Parang gumalaw yung sasakyan niya bigla, ibig sabihin na lubak. Obserbahan mo kung saan siya malulubak, kung saan parte ng kalsada para maiwasan mo. Okay? Isang safety tip yun mga ka-fixit. Dahil di mo kita ang mga lubak kapag baha, mas maigi, sundan ang linya ng mga gulong. Ayan, sundan ang linya ng mga gulong na nasa unahang sasakyan upang malaman mo kung saan ang patag na daan at makaiwas ka kung sakaling malubak ang sasakyan na nasa unahan. Okay, ka-fixit? Makakatulong din ito upang mabawasan ang tubig sa kalsada na iyong dinadaanan dahil naitabi na ito ng sasakyan na nasa unahan. Okay, so kung sinusundan natin yan ka-fixit, chances are, naitabi na ng gulong yan, yung baha, no, na kanyang dinadaanan. Kaya kung susundan natin siya, hindi na ganun kalalim yung baha na ating madadaanan kasi naitabi na nung nasa unahang sasakyan. Lalo na kung malaking sasakyan niya nasa unahan, kung truck or bus yan. Malaking amount ng tubig yung kanyang maitatabi para sa atin yung tayo nakasunod sa kanya. Pero wag naman masyadong sunod as in masyado nang malapit yung distansya to the point na nagti-tailgating ka na. So mali pa rin yan mga ka-fixit. Keep distance pa rin pero nakasunod ka lang sa kanya. Yung safety tips mga ka-fixit, ito yung pangwalo, panghuli at ang pinaka-importante mga ka-fixit, no? Always pray to God, no? For guidance and safety. I don't have to stress this too much mga ka-fixit, no? Madalas ko itong sinasabi sa mga video vlog ko na always pray to God for guidance and safety, no?
para i-guide niya tayo at ingatan niya tayo. So kagaya nga ng palagi kong sinasabi mga ka-fixit, na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa mga ka-fixit. So kahit nagdasal tayo ng dasal para sa ating kaligtasan, kung hindi naman natin ginagawa yung part natin na maging responsible at magmaneho ng ligtas, no? Ay what's the sense of praying, no? So dapat habang nag-pray tayo, maging responsable din tayo sa pagmamaneho at mag-ingat mga ka-fixit. Okay? So give and take kasi yan, and half and half. So importante din na yung mga wipers natin gumagana nila maayos. Maayos pa yung mga rubber ng yung wipers para nawawipe niya na maayos yung tubig na napunta sa ating windshield. Pati yung sa likurang bahagi ng ating sasakyan, yung wipers din yan dapat maayos din. At kagaya ng palagi ko sinasabi, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat at anong pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. So that's it for episode for today. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribe. Please like, give a comment, and share my videos para makatulong dito sa iba. Again, thank you for watching. I'm Dennis, ang Fix It Dennis saying, hanggang sa muli. Paalam!